may parating na wage increase ngayon yung NCR based sa wage order number 27 to take effect July 19. Although sa website na RTWPB, NCR at saka NWPC, National Wages and Productivity Commission, nakalagay doon July 25. Pero yung magiging increase niyan ay dapat 85 pesos per day sa minimum, hatiin sa dalawang tranches increase implementation. Ang unang tranche niyan ay ay 60 pesos muna, tapos yung 25 pesos i-implement yan sa January 2027. So ang dating minimum na 695, mag-a-add ka lang na 60 pesos. So yan ang magiging bagong daily minimum. Tapos sa January 2027, idagdag na yung 25 pesos para kompleto yung 85 pesos na daily increase. Doon sa mga monthly pay, para malaman mo kung magkano yung monthly minimum mo, ang gagawin mo lang yung bagong daily rate na yan, yung 695 plus 60 or 755. I-multiply mo lang yan sa 313 days, yung factor. Kung ang pasok ninyo ay Monday to Saturday, 6 days a week, bakit naging 313 days? Kasi 365 days, bawasan mo lang isang araw, yung Sunday. Dito Sundays kasi yan, sa loob na isang taon, 365 minus 52, 313. So of course, iba ang magiging factor niyan kapag ang pasok mo ay hindi Monday to Saturday, kasi may iba na ang pasok nila Monday to to Friday. So iba ang factor doon. Pero ang pinaka-common is the 313, kaya ang lalabas niyan 755 times 313 days, tapos divide mo by 12 para makuha mo yung monthly pay mo. 19,000.92 ang magiging monthly minimum wage niya at na-implement ang unang tranche. So in short, kung ang sahod mo sa loob ng isang buwan ay mas mababa dyan, tapos ang pasok mo ay Monday to Saturday, below minimum pa na yan. So yun, kung may mga ibang nagtatanong kung ang sahod daw ay above minimum, tapos iliit ang diferensya nila sa bagong minimum, kung kailangan daw bang taasan ang kanilang sahod, gagawa na lang natin ng video na yan, yung answer na yan, kung kailan ka nag-adjust ng sahod ng mga ibang above minimum pero dumikit yung sahod ng nagiging minimum wage. Next video na.